vlog namin today, about na lang sa pagpunta ni Mother dito para magkaroon kayo ng idea sa mga nurses na gusto nyong papuntahin yung parents nyo dito sa US. Bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano yung naging proseso sa mother ko. So, ayun. Hi! Kamusta kayong lahat? Say hello, baby! Say hello, baby! So, happy Tuesday, everyone. Happy Tuesday, everyone. Okay, so first na nagagawin nyo, if plan yung pumunta ang inyong parents dito sa US, syempre, planning yan. So, hindi naman agad-agad. So, pwede kayo magplano ahead of time. For example, in 6 months time, gusto nyo makapunta dito, or a year. Kasi, syempre, yung interview dates, depende din yan kung may opening or wala. So, kung may available slots. So, as much as possible, pwede rin kayo mag-check every now and then para malaman ninyo kung meron bang interview dates na available. Kasi baka wala na. So, ang mangyayari niyan, next year na makaka-apply. So, at least meron kayong idea. So, number 1 is, of course, yung passport. Syempre, dapat valid siya within 6 months ng travel mo. Syempre, mas maganda kung ang validity niya is kung kakakuha mo lang 10 years or 5 years. Basta yung validity niya hindi siya expired. So, mas maganda kung wala pang passport yung parents ninyo, kung wala pang available na interview, at least meron na siyang passport. Anytime, pwede nang lumarga. Second one is, syempre, mag-a-apply tayo ng B2 visa. Yan yung tourist visa. So, apply ka lang yan online. Diyan lang yung yung paano mag-apply ng tourist visa. And then, of course, magko-complete ka ng DS-160 form. So, for example, kung andito yung nurse at yung parent nasa Pilipinas, mas maganda kung meron makakatulong dun sa parent, lalo na kung senior citizen, na mag-fill out ng form para hindi mahirapan. Kasi may mga terms doon na baka nalilito sila kung paano nila sasagutan. So, ayun, DS-160 form, and kailangan syempre may passport photo. Meron din naman doon sa website sizes. Stricto sila pagdating sa passport photo. So, ayun. Kailangan nyo ng passport photo. May mga dimension doon kung kasi minsan sensitive kasi siya online, no? So, kung hindi naman tanggapin yung photo nyo online, pwede nyo naman dalhin yung photo nyo sa embassy interview na. So, okay lang yon. And then, wag nyo kalimutan na after nyo ma-fill outan yung DS-160, i-save nyo yung confirmation page. As much as possible, i-save nyo kasi kailangan nyo yun eh. And then, next one is pay kayo ng visa fee. So, as of now, $185 yung visa fee, which is non-refundable siya. Sa mga nasa Pilipinas, babayaran nyo yung fee na yan sa RCBC. So, pagpunta yung RCBC, magbabayad ka doon, may ibibigay sa inyo yon yung RCBC na resibo. So, wag nyo iwawala yung resibo na yun kasi kailangan nyo yun sa interview, embassy interview ninyo. And, meron doong receipt number na para makapagpa-schedule kayo ng embassy interview online, kailangan nyo rin yung receipt number na yun. So, usually, mga 3 days, saka siya nag-update, depende. Minsan may 2 days naman. Depende yun sa pag-processing ng bangko. Next one is, doon ka na makapag-schedule ng interview. So, yung sa receipt number na sinasabi ko kanina, makakapagpili ka ng embassy interview dates doon.
Depende kung, for example, ilalabas lang naman ng interview dates. For example, merong next week agad, merong after 2 weeks, meron na maibibigay na months pa, 2 to 3 months. So, depende siya. So, kayo nang bahala kung kailan nyo gusto yung embassy interview. Pero mas maganda syempre yung mas malapit kasi minsan madaling maubos na rin kasi yung interview dates. So, madaling makuha yung mga slots. So, hindi mo mamalayan, within minutes or an hour, wala na yan. So, depende. And then, next natin is, after mo mag-schedule ng embassy interview, of course, make sure na i-gather mo na yung required documents mo. Mas maganda kung meron kang isang folder na dun mo ilalagay lahat. Lalo na kung yung parents mo is yung parents mo, syempre mga senior citizen, no, makakatulong sa kanila yung may isang lalagyan sila agad, mga folder or yung transparent na envelope. And then, make sure nyo lang na meron syempre, of course, yung passport, birth certificate nila at mo para ma-check nila kung ikaw talaga yung anak nila at ikaw sila yung parent. So, mahalaga yung birth certificate just in case lang nahanapin nila. And then, yung DS-160 na confirmation page, yung receipt na binigay sa inyo from RCBC, kasi yun yung visa fee, hahanapin yan sa embassy interview. And then, yung appointment confirmation na na-receive nyo sa email. And of course, yung recent passport photo, kailangan nyo pa rin yan magdala. And then, yung mga for example, hindi tinanggap yung sa online nyo before, pwede niyong dalhin yung passport photo. Mas maganda kung pupunta kayo doon sa mga gumagawa na talaga ng mga US tourist na na photo. Kasi minsan mali sila. So mas maganda kung i-check nyo muna siguro kung gumagawa talaga sila noon before, kung para malaman natin kung accepted. Diba, baby? And then, just in case lang sa embassy interview, syempre, kung kakailanganin nyo ng proof of funds, dala lang kayo ng, kunyari, yung inyong mga passbook, and kung meron kayong mga statement of account, mga ganon. And then, of course, attend ka na sa interview and be prepared. So, yung questions lang naman na tinanong kay mother, so, bigyan ko lang kayo ng idea. Si mother kasi, syempre, hindi naman kasi siya marunong mag-English. So, sabi, ang bilin-bilin ko sa kanya talaga na mag-request ka ng interpreter. So, nagkaroon naman siya ng interpreter doon. Ang tinanong lang ng consul sa kanya is, anong intention pumunta ng US? So, tourist lang, bibisita sa anak. Tinanong ko anong work ng anak, sabi nurse. Nagtanong kung gaano kakatagal sa US. Sabi niya, 3 months. Saan sa US? Sa Texas. And ilan yung anak mo dito sa Pilipinas? So, sinabi niya kung ilan. Tinatanong yon, actually, feeling ko, dun sila nagbe-base kung papasa ka or hindi sa interview kasi ang gusto nilang malaman kung meron ka pang babalikan sa Pilipinas na mga anak. So, na meron kang ties na nasa Pilipinas pa. Kasi feeling ko yun yung doon sila nagbe-base kung approve ka or hindi. Or depende rin siguro if God's will naman na makapunta ka ng US, 'di ba? So depende rin siguro talaga kung nakaplano na yan. Naplano na ng Panginoon yan sa iyo. So ayun. Thank you Lord lang na nakapasa si mother. Tuwang-tawa si baby sa camera. And then so once na-approve ka na doon sa embassy interview, syempre, kukunin nila yung iyong passport. So hintayin mo na lang 'yon sa LBC. May may 1 week ka, like 7 days for delivery. Sa time na binigay sa yung receipt from RCBC, ustraveldocs.com. Ayan. Doon ka kasi pipili kung gusto mong i-deliver sa house ninyo. So, i-update mo yon ng address ninyo and kukontakin na lang kayo ng LBC. Okay?
Usually, ang processing time niyan is nasa 7 days. Pero makikita mo na online kung approved yung iyong visa application. And then, so, tapos ka na sa embassy interview. Ngayon naman is, you are planning when are you going to the US, no? Ang inyong mga parents. So, pansin ko rin nga pala kapag senior citizen, ang bilis nila mag-approve. Pero depende rin kasi talaga, no? Siguro, ewan ko, nakikiramdam din siguro yung mga konsul na yan kasi minsan hindi rin pumapasa, minsan pumapasa. So, talagang nakay Lord na talaga yan. So, punta ka na ng US, of course. Hanap-hanap ka na ng ticket. Make sure lang, mas maganda sana kung mayroon kayong, after yung mag-ano ng ticket, yung mayroong travel insurance. Kasi, kung ma-delay man yun, mawala yung bagahe, at least insured, di ba? And yung travel insurance, maliban sa mismong travel sa by plane, sa baggage, yung delayed na ganyan, or mawala yung baggage, meron din yung medical na insurance. So, pwede kang pumili online ng mga medical insurance. Tapos, pwede mo siyang ma-renew every month dito sa US. Pwede mo siyang renewable siya kung gusto mo. Or pwede ka rin bumili ng buong 6 months or buong 3 months. It depends naman kung anong gusto ninyo. So, akin, yung binili ko kay mother, yung sa imglobal.com. Ayan, yung ano doon, yung insurance doon ko binili. Actually, depende naman sa'yo kung ilan ang gusto mong deductible. So, kung gusto mong deductible mo, every visit niya dito, $100 or depende sa'yo kung gusto mong may mga ano yan may mga insurance, for example, worth may 50,000, may 100,000. So, depende sa'yo kung anong mo. Just in case lang na may mga emergency. So, yung magkano yung gusto mo na makuha mo na ibibigay nila sa'yo, di ba? Usually naman kasi yan, ikaw ang magbibigay muna out of pocket and then i-reimburse nila. Ganun yan sila dito. So, after nun, ticket and then travel insurance. Ang advice ko lang is, before pumunta sila mother, sila father dito, mas maganda kung ipa-check up nyo muna sila. Kasi, syempre, mas maganda kung okay ba yung kanilang health prior sa travel nila. At least, alam niyo. And make sure lang din na bago sila pumunta rito, syempre may vaccine sila. Mas maganda na may flu vaccine or COVID-19 vaccine. And then, dalhin yung mga medicines and yung prescription. Just in case lang, no? Na meron silang maintenance. So, mas maganda yung ganun na bit-bit. Kasi, mahal din naman yung kung ano dito yung gamot eh. Kahit sabi mo may insurance ka, so mag-aano ka pa rin, mag-out of pocket ka pa rin. And then, ano pa? So, ito na nga. So, yes baby. Yes baby ko. So, ito na. Aalis na kayo, no? Depende sa inyo kung gusto nyo sunduin ang inyong mga parents papunta dito or kaya na nila, depende. Si mother kasi pinasundo ko pa kay husband. So, upon arrival nila dyan sa airport, yung port of entry nila, so, syempre tatanungin doon, si husband kasi nakipag-usap doon sa yun sa Homeland Security Border Patrol, 'di ba, pagpasok mo, yung pipila na kayo sa immigration. So, ipapasok ka sa isang room, tapos maghahingi lang sila ng mga papeles, and gusto lang nila malaman kung sino yung magsusupport sa kanya pagdating dito. So, sinabi lang ni husband na siya yung magsusupport, kami magsusupport kay mother. And binigay niya lang yung driver's license niya para makita yung address. Tinanong magkano daw yung dala ni mother sa na pocket money. Eh, wala akong pinadala kay mama na pocket money.
Pero si husband, meron naman siyang dala, kaso nga lang, hindi naman malaki. So, sinabi lang ni husband na wala siyang dala, pero kami ang magagastos sa kanya dito. So, wala naging problema, kaso tinatakan lang ng 6 months. So, ayun. Naging maganda naman yung experience ni Mama dito. Naabutan niya yung summer, yung fall, and yung winter. Ayan. Hindi lang kinaya yung winter kasi masyadong malamig, no? So, nakauwi na siya. So, mga 5 months din siya dito sa amin. So, ayun. So, good luck sa mga mag-a-apply. Si Lord ang bahala sa approval ng mga visa application ng mga parents ninyo. Pray lang. And makakamit nyo din yung tagumpay na makapunta sila dito. Kasi, ano yan pangarap ng isang anak na madala niya ang magulang niya, di ba? Ma-experience na magulang niya. Parang ang saya lang kasi syempre, dito ka, tapos dadali yung magulang mo. Alam mo yun, ang saya. Tapos mapapasyal-pasyal nyo dito, ganyan. Tapos, at least 10 years yung visa na binigay. Balik-balik lang kung kailan, di ba? So, ayun. So, guys, thank you sa pagnood. Don't forget to like and subscribe sa ating channel. Bye-bye! Say bye-bye! God bless, guys!